Ang Alatra Global Research Center ay nagtatanghal. Nakikita namin ang mga taong nasuri ng mas maaga. Kumpara sa 50 taon na ang nakakaraan. Nakikita namin ang mga tao na nasuri na may mas agresibong sakit ng iba't ibang uri. At nakikita natin ang mga tao na mas malala ang kinalabasan kumpara sa dati. At ito ay sa kabila ng lahat ng pagsulong na nagawa natin sa medikal na agham sa pangkalahatan. Inaasahan ba natin ang pagtaas ng mga sakit na neurodegenerative, kapansanan, at iba pa? Sa tingin ko ay nakikita na natin ang pagtaas na iyon. Ang pagtaas ng mga rate ng cancer sa buong mundo ay talagang nakakatakot. Sa tingin ko napakalihitimong tawagin itong epidemya. Mayroong tumaas na rate ng cancer sa buong mundo sa mga bata at gayon din sa mga taong mas bata pa kaysa dati kong nakikita. Kaya ang nangyayari ngayon ay nagkakaroon tayo ng pagtaas ng mga taong nagkaka-cancer, mga bata, mga kabataan. At malamang na hindi ito dahil sa paninigarilyo o alkohol o anumang bagay. Tila may iba. Isang bagay sa kapaligiran na nagiging sanhi ng cancer na ito sa isang nakababahala na bilis at ito ay lumalala. Kaya isang napakaseryosong problema. Ang mga sakit ay umuusbong ng maaga sa buhay. Ang henerasyon ngayon ay nagkakasakit sa edad na malusog pa ang kanilang mga magulang. At ang mas malala pa ay madalas silang nakikipaglaban hindi lang isa, kundi maraming malalang sakit ng sabay-sabay. Paano ito mangyayari sa kabila ng lahat ng pagsulong sa modernong medisina? Paano kung sa likod ng mabilis na pandaigdigang pagbaba ng kalusugan ng tao, mayroong isang nakatagong salik? Isa na hindi natin napapansin sa lahat ng panahon? Nanoplastics, isang banta sa buhay. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa microplastics, maliliit na particle na hindi nakikita ng mata. Ang mga ito ay mas manipis kaysa sa buhok ng tao, napakahusay. Mula sa antas ng molekular hanggang sa sukat ng buong ecosystem. Ang pag-unawa sa microplastics ay mahalaga para sa pagprotekta sa biosphere at pampublikong kalusugan. Nagulat din ako na sobrang tagal, alam mo. Sa mga tao na ma-recognize na problema iyon dahil tumaas ang plastic production na ito ng super high noong 1950s. At mayroon na tayo ngayon, sa palagay ko, isang bagay sa pagitan ng 400 at 500 milyong tonelada ng produksyon ng plastic bawat taon. At ito ay patuloy na nag-iipon, alam mo, sa lahat ng ating ecosystem. Kaya hindi lang ito nakakaapekto sa buhay ng tao, kundi sa buong ecosystem. Kaya bawat individual, bawat halaman, kahit bakterya, kinukuha nila ang mga ito. Kaya iyon ay isang bagay na dapat nating isaalang-alang. Ang katotohanan na ito ngayon ay lumaganap mula sa ating pinakamalalim na karagatan hanggang sa ating pinakamataas na bundok na ito ay naroroon sa halos lahat ng buhay na sample na tinitingnan ng mga tao, na tinitingnan ng mga siyentipiko at sa ilang populasyon ay nasa malaking sukat at na ito ngayon ay lumaganap, alam mo na, ang ating pagkain. Inumin at hangin na ating nilalanghap, para sa akin, ay lubos na nababahala. Malinaw na ipinakita ng agham, nang walang pag-aalinlangan, na ang mga bagay na ito, ang mga kemikal na ito. Ang mga particle na ito ay lubhang nakakapinsala para sa atin sa iba't ibang paraan, hindi lamang isang organ system. Kundi lahat ng organ system ay apektado. Ang plastik ay sumisimbolo sa pag-unlad, isang tagumpay ng katalinuhan ng tao, isang materyal na magaan, matibay. At binuo upang magtagal magpakailanman. Ngunit bilang sangkatauhan, nakaligtaan natin ang isang bagay na mahalaga. Hindi natin napapansin kung paano nagsimula ang mismong materyal na nilikha upang mapabuti ang ating buhay sa halip na ilagay sa panganib ang mga ito. Sa kasamaang palad, madalas na minamaliit ng mga tao ang tunay na banta na dulot ng mga plastik. Iniisip ng marami na ito ay isang suliraning pangkapaligiran lamang. Mga bote na nakakalat sa mga dalampasigan, mga debris na lumulutang sa dagat. At oo, ang mga ito ay nagpaparumi sa ating planeta. Ngunit ang malalaking piraso ng plastik lamang ay hindi maaaring sirain ang buong biosphere, kabilang ang sangkatauhan. Hindi katulad ng mga microscopic na particles sa kalaunan. Ang plastik na bote na ito, sa ganitong anyo, ay hindi nagdudulot ng agarang panganib. Ngunit lahat ay nagbabago kapag ang solidong bagay na ito ay nahati sa masa ng mga microscopicong fragment. Kung ang kalahating litro na bote na ito ay hiwa-hiwalayin sa mga plastic na particle na 1 micrometer lang ang laki. Lilikha ito ng humigit kumulang 10 trilyon sa mga ito. At kung lahat ng mga particle na iyon ay tatagos sa mga selula ng katawan ng tao ng sabay-sabay. Ang nag-iisang bote na ito sa anyo ng mga nanoparticle ay sisira sa isang tao sa loob ng ilang minuto.
Ang micro at nanoplastics ay isang banta sa buhay mismo. At sa buhay, ang ibig nating sabihin ay hindi lamang pag-iral ng tao, kundi ang mismong kaligtasan ng buong biosphere. Ang mga siyentipiko ay nagpapatunog ng alarma na kahit ngayon, ang pagkakalantad sa mga particle na ito ay humahantong sa pagkasira ng kalusugan. Pati na rin ang pisikal at nagbibigay malay na pagbaba sa buong sangkatauhan. Ang lumalaking pangkat ng pananaliksik ay nag-uugnay sa micro-nanoplastics sa pag-unlad ng mga sakit, genetic mutations, at pagtaas ng resistensya sa antibiotic. Iniuugnay pa nga ng ilang mananaliksik ang maliliit na plastik sa mga anomalya ng klima, natural na sakuna, at pagtaas ng aktibidad ng seismic habang ang trilyon ng mga microscopic na particle ay nakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Sa paglipas ng panahon, maaari silang lumikha ng mga hindi matitirahan na sona sa ating planeta. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang simpleng chain reaction kapag ang plastic, tulad nitong napaka-plastic na bote, ay nasira sa micro at nanoplastics. Ang dokumentaryo na ito ay resulta ng malawakang pagsisiyasat. Sinuri namin ang daan-daang siyentipikong pag-aaral at libu-libong katotohanan upang sagutin ang mga pangunahing tanong. Tulad ng bakit lubhang mapanganib ang mga plastik. Paano ang mga plastic na particle ay nagbabanta sa mismong pundasyon ng buhay? At anong mga pagkakataon ang nananatili para sa sangkatauhan na magbago ng landas nito? Ngayon, ilang daan lamang, marahil ilang libong tao ang tunay na nakauunawa sa laki ng banta na ito. Isang bilang na napakaliit para sa mundong may 8 bilyon. Ngunit sa panonood ng dokumentaryo na ito, magiging isa ka sa iilan na nakakaunawa kung ano talaga ang nangyayari. Ito ay isang kwento kung bakit tinawag sila ng mga mananaliksik na nag-aaral ng nanoplastics bilang numero 1. Mamamatay, at kung paano nila muling hinuhubog ang ating kinabukasan. Ang plastik ay nakakasagabal sa universal na wika ng buhay. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang buhay sa Earth ay nawawala ng mas mabilis kaysa kailanman mula noong edad ng mga dinosaur. Sa kasalukuyan, ang rate ng pagkalipol ng mga species ay 1,000 beses na mas mataas kaysa sa mga rate ng natural na pagkalipol na ginagawa ang ating panahon na isa sa mga pinakamapangwasak na panahon sa buong kasaysayan sa mga tuntunin ng pagkawala ng biodiversity. Ang ika-6 na mass extinction ay isinasagawa na. Ang modernong mundo ay bumulusok sa isang biolohikal na pagbagsak. Tulad ng mga nangyari sa nakaraan na pumuksa ng hanggang sa 70% ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa planeta. Bagamat ang nakalipas na mga sakuna sa daigdig ay dala ng mga pagsabog ng bulkan o mga epekto ng meteor. Ngayon ay isang bagong salik ang sumanib sa mga puwersang ito ng